Magandang araw mga ka-Express Info. Sa kasalukuyan, umiinit na ang debate sa basketball community tungkol sa coaching situation ng Gilas Pilipinas. Maraming netizens at basketball analysts ang nagpapahayag ng kanilang saloobin na dapat palitan si Coach Tim Cone at ibalik na si Coach Hat Reyes. Ang usaping ito ay naging mas mainit lalo na matapos ang ilang serye ng laban kung saan nakaranas ang Gilas ng mga pagkatalo. Kahit na ayon kay Coach Tim Cone, ay mga non-bearing games lamang ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kritisismo ay ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas laban ng Chinese Taipei, na unang nangyari sa loob ng mahigit 10 taon. At ayon sa ilan, napakalaking pagkabigo ito na dapat man lang ikonsidera bilang valid reason para palitan ang coach. Ipinapahayag ng mga kritiko na kung si Coach Hat Reyes pa ang nasa bench sa laban na yon, malamang ay iba ang magiging reaksyon ng publiko, isang mas matinding pagtutol na may kasamang malupit na puna. Sa ganitong punto, lumalabas ang usapin ng double standard. Marami ang naniniwala na dahil si Coach Tim Cone ay kilala bilang Ginebra coach at well-loved figure, hindi siya nakakatanggap ng parehong level ng kritisismo na nararapat para sa isang coach na nakaranas ng ganitong pagkatalo. At hindi rin nawawala ang mga aligasyon tungkol sa favoritism sa pagpili ng mga players. Ayon sa ilan, tila ba may bias sa pagpili ng mga manlalaro na karaniwang nagmula sa Barangay Ginebra. Dagdag pa rito, binabanggit ng ilan na kahit na bawat laro ay learning experience para sa team, may mga pagkakataon na tila paulit-ulit lamang ang parehong pagkakamali na nagiging dahilan ng pagkatalo. Well, sa kabilang banda, hindi rin nawawala ang mga taga-suporta ni Coach Tim Cone na may matibay na depensa para sa kanya. Una, ipinaliwanag ni Coach Tim na ang 3 talo ng Gilas ay puro non-bearing games lamang. At ayon sa kanya, kung hindi pa sila qualified, dapat ang focus ay nasa pagpapabuti ng laro laban sa mga kalabang Taiwan at New Zealand, at hindi na muna ang pag-iensayo sa Doha. Ipinapakita rito ang strategic mindset ni Coach Tim na nakatuon sa pagbuo ng team chemistry at pag-aaral ng kalaban sa tamang panahon. Hindi rin may kakaila ang mga magagandang nagawa ng Gilas sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim. Nakuha ng Gilas ang gintong medalya sa Asian Games, isang malaking tagumpay na nagpapakita ng husay at dedikasyon ng team. Ang medalya na ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi patunay na ang sistema ni Coach Tim ay epektibo sa pagbuo ng winning mentality ng mga manlalaro. Pangatlo, may mga pagkakataon na napakita rin ng Gilas ang kanilang kakayahan laban sa mga international teams. Nakasilat sila ng panalo laban sa isang European team at naging historic ang pagtalo nila sa New Zealand, isang bansang kilala sa kanilang basketball prowess. Ipinapakita ng mga panalong ito na may kakayahan ang team na makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban, lalo na kung magpapatuloy ang kanilang paghahanda at pag-aaral sa bawat laban. Simula pa lamang nung binuo ni Coach Tim Cone ang team, may mga pagkatalo man na nangyari, pero malinaw na ang pangunahing layunin ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at ni Coach Tim ay ang makabalik ang Pilipinas sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang pagtuon sa long-term goal na ito ay nagpapakita ng mas malawak na vision na hindi lamang nakabase sa kasalukuyang performance ng team. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mga taga-suporta ni Coach Tim ang kanyang diskarte na ang bawat laro, kahit na hindi ito panalo, ay isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Ang debate kung dapat ba talagang palitan si Coach Tim Cone o hindi ay sumasalamin sa mas malalim na usapin tungkol sa accountability at consistency sa coaching. May mga naniniwala na dapat palitan si Coach Tim ng iba. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa sistema at strategy ng team. Pero may mga nagsasabing ang paglilipat ng coaching handover ay hindi agad magre-resulta sa agarang tagumpay, lalo na kung hindi mabibigyan ng sapat na panahon ang transition period. Sa huli, ang debate na ito ay nagpapakita ng two-sided perspectives. Ang isa na naniniwala na dapat magbago ng direksyon at bumalik si Coach Hat Reyes dahil sa mga pagkukulang ng kasalukuyang pamumuno,
At ang isa naman na naniniwala na dapat bigyan pa ng panahon si Coach Tim Cone, lalo na't may mga naitalang tagumpay at may malakas na plano para sa hinaharap. Importante ring tandaan na ang coaching sa anumang sports ay hindi lamang tungkol sa panalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng team, sa pagbuo ng karakter ng mga manlalaro at sa pag-ambag sa pagbuo ng kultura ng tagumpay. Kung susuriin, ang mga pagkatalo ng Gilas ay bahagi ng proseso ng pag-aaral at ang bawat laban, magwagi man o matalo, ay may mahalagang leksyon na dapat matutunan. Sa makatuwid, habang umiinit ang debate kung sino ang nararapat na mamumuno sa Gilas, mahalaga rin kilalanin ang mga achievements ng team sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Well, hindi madali ang hamon ng pagdadala ng isang bansa sa malaking competition tulad ng Olympics at may mga pagkakataon talaga na kailangan ng pasensya at determinasyon. Kung tayo titigil muna at maghintay hanggang 2028, makikita natin kung ang mga adjustments at strategies ni Coach Tim Cone ay magdadala ng tagumpay o kung kailangan talagang gawin ang pagbabago na hinihingi ng iilan. Sa bandang huli, ang usaping ito ay patunay lamang na ang sports ay puno ng emosyon at pananaw. Hindi lamang sa mga manlalaro, kundi pati na rin sa mga tagahanga. May mga pagkakataon na ang mga kritisismo ay nagiging sanhi ng mas malalim na pagninilay na kung ano nga ba ang tunay na kailangan ng isang koponan. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa para sa mas malinaw na kinabukasan ng basketball sa Pilipinas ay nananatiling buhay at ang huling hatol ay darating lamang sa panahon. On the other hand, dahil sa mga talo ng Gilas nang wala si Kai Sotto, napapansin na talaga kung gaano kaimportante ang contribution niya sa team. Kapag wala siya, parang kulang ang spark at leadership na nagbibigay sigla sa laro. Hindi lang siya basta isang player, kundi siya yung elementong nagpapalakas ng overall performance ng team, kaya't kitang-kita kung gaano kahirap punan ang kanyang kakulangan. Sa ganitong sitwasyon, nagsisimula nang ma-realize ng mga fans at mga experts kung gaano kagaling si Kai. Hindi lamang dahil sa kanyang taas o athleticism, kundi pati na rin sa kanyang court vision at defensive skills. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.